Welcome to Star City, the factory of make-believe, your dealer of dreams. Just switch on your TV and your dream will come true. In your sala, in your bedroom, or anywhere you like, for as long as you are with Network 8. Your heart is in your dream. Hoy, sabihin mo kay Chief, kunin kay Tito Carling yung script na iti-tape next week. Alam mo naman yung matandang yon. Ay, sinabi ko na direct. Roger, sabihin mo nga kay Rudy, ready na? I-switch mo nga ang on-M monitor. Tito Carling, I know you're old, but you have to meet deadlines, no? Shit! The lines! Trudy, sabi ni Direk, ready na raw. Oh, sige. Oh, quiet! 5, 4, 3, 2, 1! At lumigaya sila ng habang panahon. Sana'y naibigan niyo ang ating nakatutureteng kwento ngayong gabi na nagtampok kina Maricel Soriano, Randy Santiago, at ang ating walang kupas na bituin na si Silvia Latorre. Pero may aral din ng istorya, hindi po ba? Mayroon tayong kasabihan, kung may hirap, mayroon ding ginhawa. Mahaba man ang gabi, darating din ang umaga. Sa isang linggo ay muling magbubukas ang isa pang maligayang dahon ng Dear Diary. Hanggang sa muli, ito si Trudy Gatpayo na nagpapasalamat sa inyong panonood. Naway, sumaating lahat ang pagpapala ng may kapal. Okay na yun, tita. TY din. Okay, everybody, it's a wrap. Hey everybody, let's celebrate! Ibablow out ko kayong lahat! Pagod ako. Hindi ko na kayang magpuyat. Kayo na lang. Enjoy! Oh, no. Dapat sama-sama tayong lahat. O sige, bukas na lang sa staff room. Miss? Ano yan? May kailangan pa kayo? Enjoy ka ba sa Dear Diary? Oo, pero... Hay nako, talagang killjoy ang Tito Carling na to. Dapat, iba ng mga gurang sa set ko, no? Ang mabuti pa, kami na lang ni Tita Trudy ang pupunta sa Chicos. May bagong floor show doon ngayon. Halika, dali. Excuse. Pataran na. Hello, Where's everybody? Direk? Tito Carling? Madeleine? Yes? Nakabukas yung pinto kaya pumasok ako. Ma'am, Hindi ba ngayon ang celebration natin? Nasaan sila? nasa komperensya po. Kanina pa po kayo hinihintay ni Sir Manolo. Ah, nakalimutan ko nga pala siya. O sige, tayo na. Dali mo yung cake. Opo, ma'am. This show is a long, sleepy hour. Ta-da! Champagne, cake, and 10 years of work and happiness. May we have 10,000 more. Hindi ka ba nagbabasa ng memo? Memo? Late ka na. Maupo ka nga. 1 oras na kami nagmi-meeting. Meeting? Tungkol sa Dear Diary. Ang programa mo. It's over and phased out. Faced out? Memo, meeting, face out. Nagiging ulyanin ka na ba? Hindi mo ba naintindihan? Malaking problema to. Pa-cake ka pa. Pa-champagne ka pa dyan. Manolo, konti lamig. Don't tell me what to do here. Kahit saan, hindi dapat kalimutan ang magandang asal. Kung hindi pinaubayan ni Gertrude sa'yo ang pagka-presidente, kanya sana ang opisinang ito. Oo nga naman, ano? Bakit, Manolo? Rating, sponsors, station policy. Mamili ka. Hindi ka mauubusan ng dahilan. Excuse me.
bang magpaliwanag? Sino ba siya? I am Morgana Monleon. I've just been assigned programming and marketing director for the station. By Manolo. Oh, I mean by Mr. Cabrenze. May I call you Trudy? Only my friends call me Trudy. Well, Trudy. And friends of Trudy. Ayon sa survey na ginawa ko, majority ng viewership ninyo ay low-income groups. Age 60 and above. Bale-bale, non-wage earners. Aba, marami rin pre-teeners. Also non-wage earners. Resulta, lumalayo ang first-class sponsors, bumababa ang revenues ng kumpanya. Nang dahil sa programa namin, Let me show you what I mean. Ipi-play back ko ang episode ni Maricel Soriano last week to point out what I mean. Ang ibig mo sabihin, pauupuin mo ako rito na 1 oras para mag-replay lang? Manolo. Mr. Cabrenze, I'll just cite specific scenes and dialogues which they can improve. Kritik ka ba? iba na kasi ang kabataan ngayon. A little knowledge can be dangerous. Hindi ako critic, but I know what I don't like. Roll. Oh, hindi ba ganyan ang gusto nila kay Maria? Hoy, Pakita! Hoy? Wala ba yung ninirato na bata dyan? Wala ho! Eh, may tuminito naman ako eh. Ako, nagwawalis ako. Sa panimalay, sa pananghoy, labang sa ulayan. Aroy, aroy, di ka na maluy sa publik. Bakit mo pinatay? Rosel! Lakas-lakas na vibration eh! Anong vibration? Naku naman itong batang ito. Huwag mo naman akong pakikialaman. Alam mo naman yan na lamang ang aking hobby. Nay, lahat na pinag-aralan ko, lumabas na lahat sa tenga ko eh! Aba naku! Sige na! Sa eskwela! Opa! Aruy, aruy, aruy! Aruy! Di ka na maluy ning publik! Sinasabi na nga ba, lakas talaga ng vibrations eh. Ate. Pwedeng penging baon? Ay, nako. Wala akong pera. Ate, kung kulang yung pera mo, kumuha ko ng 20 pesos ha. Bye, thank you. Aba talagang, ikaw talaga ang kulit-kulit. Hi, Pakita. Good morning. Hi, good morning. Miss! Hoy! Hoy! Sandali na! Telegrama ho! Nasaan? Sandali. Pakihawak mo. Thank you. Sige.
Kita Batibot. Report at Camp Krame. At 700 hours. Tanggap na ako! Tanggap na ako! Tanggap na ako! Itay, matutupad na ang mga pangarap ninyo. Susunod ako sa inyong mga yapak. Lolo, asahan niyong hindi kayo mabibigo. Magkakaroon na rin kayo ng apong militar. Anak! Anak! Hindi na ba ako pwedeng makiusap sa'yo? Tatatlo-tatlo na lang tayo. Huwag ka na sanang pumasok sa militar. Inay, alam niyo nung bata pa ako eh. Pangarap ko na talaga maging alagad ng batas, di ba? Eh kung hindi man para sa akin, dito para na lang kay Itay. Pero anak, hindi naman tayo kinakapos sa ating kabuhayan. Mapanganib yung papasukin mo. Tutal, kung tutuusin, meron naman tayong pensyon na tinatanggap mula sa iyong ama. Sumalangit ang kanyang kaluluwa. At saka anak, meron pa naman tayong maaasahan. Yung mga pahulugan kong garment. O diba? At saka buhay pa naman yung lolo mo sa Amerika, yung lolo Boots mo, mayaman yun. O kanino naman niya ibibigay yung kanyang mga naipundar, kundi sa atin din. Eh, Inay, hindi naman yung habol ko eh. Ang gusto ko, maging katulad ni Itay. Isang bayaning namatay ng dahil sa bayan. Ganun. Bayani? Eh, hindi naman namatay ang tatay mo sa labanan eh. Saan ho pala? Aba eh, nahulog ang tatay mo sa armor truck na sinasakyan niya dahil hindi siya nakakapit. Pagbagsak, nasagasaan, patay. Huh? Mabuti nga, anak. Napensyonan pa tayo. Ate! Andiyan na yung dumidiskarte sa'yo. Yung sasagutin mo ng, oo. Ano? Ayun na. Pakita na ko. Ito na. Dumating siya. Eh, bakit parang mukhang excited ka? Dumating na kasi nandito na. Pwes, sabihin mo sa lalaki mo kung kuneho na yan. Natulog na ako, no? Tulog na raw siya. At sabihin mo, naghihilik na ako. At sabihin mo, wala siya sa timing. Sabihin mo rin na umuwi na siya. Umuwi ka na raw. Ay, nako. Mukha yata talagang bagay na bagay ang ate mo sa militar. Neng! Elena Batumba ka, sir. Hindi ikaw! Pakita Batibot, sir. May asawa ka? Wala pa, sir. May telepono ka? Yung kapitbahay namin, sir, ang mahal-mahal sa mail, 350, sir. Address? Bakit ho ba, sir? Address! Kamuning, sir, Quezon City. How old? 21, sir. May boyfriend? Ay! Wala, sir. Pwede ba tumahimik ka? Ikaw! May boyfriend ka na? Wala pa, sir. Good. Stomakin! Face out! What's your name? Pancho Panucha. Hindi ba matamis yan? Opo. Ang aking ama ay mahilig sa matamis na bao. Ang aking ina ay mahilig sa matamis na saging. Kaya ako po ay mahilig sa matamis na pagmamahal. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Hey! What? Pumunta ka na ron at
kunin mo yung mga gamit mo, ha? Baka lang gawin pa tayo dito. Opo. Sandali. Ano yan? Paano siya po? Yan. Ikaw! Ako. Titingnan mo, dinadaanan mo! Yes, sir. Ha? Sorry, sir. Give me 5! 5. Ano yan? 5, sir. 5 push-ups! Now! 5 push-up now. No! 1, 2, 3, 4, 5! Sige, tama na yan! Lumiwa na! Yes, Kunin sir. mo yung mga boots mo at lumabas ka na dito! Yes, sir. Susundin mo ang mga rules and regulations dito sa kampo! Naintindihan mo? Yes, Sige, sir. mauna na! Opo, sir. Saldivar! Yes, sir! Napag-usapan namin ng papa mong si Colonel Saldivar, ha? Yan lang buhok mo ang hindi kagalawin dito. Pero lahat ng regulasyon dito sa loob ng kampo, ha? Susundin mo! Yes, sir! Oh, ba't kaya suot mo? You're not in your proper uniform. Ha? Nakabuts ka. Bakit? May kabay ka ba rito? Wala po, sir! Okay, yumiko na. Thank you, sir! Hindi mo tayo, boss. Bakit? Sandali lang, sir. Pagbigyan mo na ako. Trainee ka rin pala. Tarantado ka. Give me 10! No! 1! 2! 3! Taas mo! Taas mo! 4! 5! Taas mo! Taas mo! 6! Taas mo! 7! 8! Teka! 9! Colonel ang tatay mo, ha? Alin, kung nabubuhay pang tatay ko, general na rin yun! Stop it! Stop it! Ano naman ba kalokohan to? Inutusan lang po kami ni Sir Principal! Inay! Oh, tingnan nyo nga itong gulong to. Baka mamaya pati si Lolo at nakiputahan nyo na nga. Stop it! Don't you know who I am? I am Sergeant Alfonso Patibon. Call me Ponso for short. An American war veteran who fought the Japanese Imperial Army. Stop it! That's an order! Yes, sir! Veteran! Itay! What's the meaning of this? Don't worry. Be happy. Advance party na ho yan ng inyong apo. Ang ibig mo sabihin, mataas na rango ng aking apo? Opo! After. Sir, all clear! All clear! Sir, all clear, sir! East! Swiss!
Totoo nga. Natasa ng ranggo at may advance party pa. Excuse me? Iho, pakilala ka siyang lolo ni Pakita. Kumusta po? Siya. Oo. Okay po ang inyong lingkod. Pakita! Andiyan na ho. Pakita! Andyan ang sweetheart mo! Che! Pat ka. Hoy! Magkakapa kayo. Ba't kakaway lang? Pakita. Ako, naglalambingan pa mga apo ko. Sweet na ako sila. Di ba? Nakakaingit ano? Sweet na sweet. Sige na, pakis. Hoy! Hoy! Salamat. Kainin mo muna. Baka nagugutom. Tama, nagugutom na kami. Ay! Naku, okay na okay siya. Ay, halika. Sir. Bagay na bagay sila, no? Tena. Talaga namang ang sarap maglambingan itong mga apo ko. Alala ko tuloy na ako ikasal sa katedral. At tapos nag-honeymoon kami. Ika nga, hoy, saan ba kayo ikinasal na dalawa, ha? Po? Dyan sa tabi-tabi? Sa tabi-tabi? Dyan sa gilid-gilid? Sa gilid-gilid? Teka nga, Petang. Po? Ikaw ba'y walang naitatagong retrato, kasamiento ng kanilang kasal? Wala kami nun. Ay, meron ho itay, kaya lang ho yung aparador na pinaglagyan ko. Naku, dami-dami palang anay nun. Hindi ko kalaing maubos yung mga retrato. Pati nga ho yung trahe di bodang ginamit niya. Ubus na ubus nila mo ng mga anay. Totoo ba yan, Pakita? Oho. Lolo, ang hindi lang po kayang kainin ng anay ay ang pagmamahala namin ni Pakita. Naku! Ay, sarap! Teka nga, mukhang nagdadalang tao na yata ito apo ko. Hindi maaari yan. Hindi maaari sa akin yan na para lang kayo naglilibin. Kailangan makasal kayo kahit man lang sa West. Kung hindi, wala kayong mana. Walang mana, walang mana. Kayo kung walang kasal, walang mana. Mana! Paano yan? Mukhang wala pa yung grasyang para sa akin Ay, dyan. talagang wala. Pagkakala mo. Lalong-lalo na, buntis pa yata itong si Pakita. Hoy! Ano palagay mo sa akin, ha? Hoy! Dapat mong malaman na yung babaeng kaharap mo, pure at malinis. Napilat ko! Ba, naniniguro lang ako dahil hindi ako pumapatol sa basta-basta. Ganun, ha? Bakit? Sumasobra ka na! Pinayagan na nga kita matulog dito sa kama, tapos idadantay mo pa yung paa mo sa akin. Sobra ka naman, nadantay lang ng konti Hoy, baka gusto mong pabalikin kita sa ilalim ng kama. Sungit-sungit nito, natutulog naman ako, malay ko ba naman sa ginawa ko? Abuso. Sobra to. Alis na ako! O, edi umalis ka, ha? Alis na talaga ako! Edi umalis ka nga! Bahala ka nga. Antipatikong to. Natutulog na ako, eh. Passing. Talagang ginagalit mo ko, ha? Talagang ayaw mo kong tigilan, ha? Bakit ayaw mo kong tigilan, ha? Kanina mo ako kinukulit, ha? Kinakalaban mo talaga ako, ha? Ha? Bakit ayaw mo kong tigilan? Bakit ayaw mo kong tigilan?
Bakit doon eh? Hindi, mabira naman kayo eh! Nawasak ko yung dibdib ko. Sorry oh, hindi ko sinasadya! Nawasak na yata yung lalamunan ko. Hindi ko kasalanan yan! Andiyan pa rin. Honey! Hoy! Oh! Ang kapal na mukha mo! Marap pa sa akin ganyan ang itsura mo! bakit? Nakapagpinsin mo? Natural lang naman sa may asawa ang ganito ah. Oh, Hindi na nahiya. eh bakit? Sa bahay ko nga eh, wala akong takip. Eto nga, naiinitan na ako, meron pa akong tuwalya. Alisin ko na nga. Hoy! Huwag ka magkakamaling tanggalin yan, ha? Huwag! Naku! Huwag sa harap ko! Mahiya ka naman, please lang! Bakit ba ang sungit-sungit mo? O, ano ngayon kung masungit ako? Eh kayo na nga tinutulungan eh, kung di lang dahil sa porsyento ko. Mukha ka rin palang pera. Sungit nito. Alis na ako! O di umalis ka noon. Pakailam ko. Aalis na talaga ako. Di umalis ka. Aalis na talaga ako. Kayo na nga tinutulungan eh. Kayo pa nagmamalaki. Anong klase pamilya kayo? Aalis na ako. Di umalis ka. Hindi mo ako pipigilan? Bakit naman kita pipigilan, ano? Bah! Isang kiss na lang. Eto, gusto mo? Aalis na nga ako eh. Mukha ka talagang pera. Hoy, lalaki! Po? Saan ka pupunta? Uwi po. Anong uuwi? Masakit pong katawan ko eh. Masama akong pakiramdam ko. Naku, baka may trangkaso ka. O, ayan, o. Oo nga po eh. Mabuti pa yung magpamasahe ka. Kanino po? Di sa asawa mo. Ho? Pakita! Po! Masama lang katawan nito asawa mo, masahihin mo. Ho? Ayaw mo. Gusto po. Sige na. Pumasok ka na at ako nang bahala. Sige po. Lo! Oh, Ayaw eh! pakita! Po! Ipakita mo! Ang ano ho? Pakita mo marunong ka magmasahe. Opo. Batang to. Ikaw talaga napakasumbongero mo. Hinarang ako eh. Oo na, sige na. Yan. Yan. Sige. Oh, masahihin mo na. Sige, diin mo. Diin mo. Yan, sige. Tigasan mo. Yan. Sige. Sakyan mo. Sakyan mo. Sige, sakyan mo. Huwag ganyan po. Yan. Sige. All the way. Pulpos all the way. Sige. Yan. Okay. Sige. Sige. Sige, all the way. All the way. Ano to? Okay na to? Pa. Sige lang. Ayos yan. Ayan. Ganyan. Sige. Sige. Ayan. Magaling na ako! Mag-relax. Hindi nyo alam kung sino ang mga nanonood ng programa. Pintas lang kayo ng pintas. Huwag niyong hamakin ang Dear Diary. It's a good show. Milyon-milyon ang binibigyan nito ng aliw, ng katuwaan, at ng magagandang aral. Oo, maliliit na tao lamang sila. Mga maralita. Mababa ang katayuan. Mga CD crowd. Pero sila ang market ng programa natin. Hindi ang market ng LA Law o Dynasty. Yan. Yan. Sige. Anong nangyari? Ibur yata. Teka, tatawagin ko si Direk tsaka si Ma'am. Kahit pa paano, nagbibigay ng kaunting ginhawa ang matang uso, corny, at bakyang-bakyang katatawanan na ito sa kahamakan ng kanilang buhay. Ma'am, ang tape. Nabura po yata ang tape. Naku, master tape yun! Yan ay isang halimbawa ng kapabayaan nyo. Kaya nga dapat ang palitan ng palakad dito eh. Bah, walang kasalanan si Mang Rudy. Walang gumagalaw ng video machine. Palagay ko, ako lamang ang dapat na baguhin. Ako ang luma ang estilo. Ako ang corny ang mga comedy. Ako ang mahilig at nahirati sa mga bagay na bakyang-bakya. Oh, ano nangyari? Bigla akong nabura, ma'am eh. Nabura? Hindi basta-basta nabubura yan. There must be some explanation. You look for the explanation. Maniningil pa ako ng pautang.
Ako ang alisin ninyo. Kumuha kayo ng mga bata at paguhang manunulat. Huwag ninyo silang parusahan at ang mararalitang Pilipino nang dahil lamang sa isang gunggong at inutil na matandang katulad ko. Tito Carling, huwag ho kayong pabigla-bigla. Don't worry. Palalabasin nating early retirement ang pagbibitiw niya. May pension siya. Trudy, shouldn't you also be thinking of this early retirement offer too? After all, nahalata na rin ang edad mo. I mean, as a broadcast host, ilang taon ka na nga ba? I'm 44. And Tito Carling is 60. And you are disgusting. Girls. Dinalhan ko kayo ng cake para mag-celebrate tayo. Sayang naman kung hindi natin pakikinabangan ito. Would you care for some cake? Why, yes. Thank you. Manolo! Tito Carling, nakikiusap ako sa inyo. Huwag na muna kayong umalis. Lalo na ngayong kailangan ko ang tulong mo. Ang traidor. Walang utang na loob. Akala mo kung sino. Ano ba yung pinagmamalaki niya? Isa lamang siyang hamak na accountant noong araw. Magalit at manumbat, Tito Carling. Masakit. Masakit, Trudy. Talagang masakit. Masakit maging kaaway ang dating minahal. Masakit. Ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Naninikip ang dibdib ko. Tito Carling? Trudy. Tito Carling. Trudy. Tulungan mo ako! Huwag ka mawala ng pag-asa. Anong kailangan mo sa amin? Ba't sunod ka na sunod? Kayong may kailangan sa akin. Kami? Hindi ko alam kung nagpapatawa ka, o isa kang palaboy, o isang weirdo. Ipagpalagay nga nating isang weirdo. Ano ba pangalan mo? Dune. Dionysius Magno. Weirdo ka nga talaga. Sinungaling. Bakit ka narito? Akala ko ba matagal na kayong break? Ano ba yung pinagsasabi mo? Tsaka isa pa, men's room to, hindi mo ba alam? Aminin mo, in love ka pa rin sa kanya, no? Aminin mo. Paano yung intro at extra ng Dear Diary? Edit tape. Gusto ko kasi kasama kitang manood. O sige, buksan niyo yung TV. Isaksak mo na.
Alam mo, pare ko, sa liit nitong aming lugar, hindi mo matatagpuan kahit katuldok man lamang ito sa amin sa mapa ng Pilipinas. But, take note, kahit kami ganito ka-small, kahit kami ganito ka-simple, marami pa rin kaming may pagmamalaki sa aming mga people. Ayan. Kano ho to? Murang-mura na yan, 3 piso yan. Ang mahal naman ho. Abay, preskong-presko yan. Nako, galing pa sa Bagyo. 80 na lang ho. Eh, di pwedeng 80, ha? Sige na. Ay, wala pang bayad. Nako, ulit! Ginepet, masarap, mainit. Ay, naku ba? Eh, bakit naman? Nakakarasan pa kasi yan, eh. Naku ba, mainit? Doon, sige po. Lord, ma'am. Tarantado ka! Bakit mo kinakabayo ang asawa ko? Ha? Tarantado ka! Asawa ko! Bakit? Nay, pulis! Bakit mo ko binanakan? Ha? Bakit mo ko binanakan dito? Eh, hindi naman ako nakikialam, ha? Halika, arestado ka! Ay, mga pulis! Yung gigilin mo ko, bayaran mo gilatan ko! Ay! Nakita niyo naman yung kumpare ko. Romantic, di ba? Kaya lang minsan impulsive, no? Yung bang napakikialaman yung mga bagay na hindi dapat pakialaman. Masaya ang mga people ng mabongga. Liban sa isang batang ito, si Ade, laging malungkot siya dahil sa balat sa kanyang pisngi. Pangit kung tuksuhin siya ng mga taga-mabongga. O ano, iho? May diferensya na naman ba yan? Konti lang ho, Daddy. Oh, ayan ka na naman. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, ang tigas-tigas ng ulo mo na wag mo na akong tatawaging Daddy. Abay, parang minumura mo na ako niyan eh. Bakit naman ho? Abay, konting tulas lang yan eh. Tado na ang labas niya. Mahirap naman yung gusto niyong itawag ko sa inyo eh. Tatay. Oh, ano naman ang sama sa tatay? Masyado hong sinauna. Luma. Bakit? Naluluma ba ang lingwahe? Katutubo yan eh. Kahit na ho, hindi in. Kaya nga ho kinompromise ko na eh. Pinaghalo ko yung tatay at daddy. Daddy. Logical, hindi mo ba? Ang mahirap ho kung pinagsama ko yung papa at tatay. Patay. Uy! Kinikilabutan ako dyan ah. Nay? Pangit ho ba ako? Ang anak namang ire. Alam mo, anak, kahit naman sinong ina ang tanungin mo, siyempre walang pinakamagandang anak sa buong daigdig kung hindi ang anak nila. Ganun ho ba yun? Oo. Pero sa totoo lang ho, pangit ba ako? Bakit? Nay, kayo nga ho tinatanong ko eh. Kasalanan ng ama mo yan eh. Bakit naman ho? Alam mo bang pinikot lamang ako ng tatay mo? At magmula nang kami kinasal, magmula nang kami magsama, wala nang dinulot sa aking kaligayahan, puro sama ng loob na lamang. Hanggang siya'y bawian ng buhay. Sumalangit tawa ang kanyang kaluluwa. Nay, ibig niyo sabihin, pinaglihin niyo na ako sa konsumisyon. Pinanganak niyo pa ako sa sama ng loob. Ang gusto kong ipagparangalan sa'yo. Ba, Daddy, bagong gimmick yan, ha? Hindi gimmick ito. Imbensyon ko yan. Natatanda mo, pag ikaw'y kumakatok doon sa kwarto ko, ayokong buksan. Sapagkat ayokong ako'y maistorbo. Nagko-concentrate ako. Naku, importante pa naman itong imbensyon kong ito. Hanep ang Daddy. Inventor na kayo. Abay, bakit? Anong palagay mo sa akin? Kailangan na umisip ka ng paraan para mag-progreso ang buhay mo. You have to look for your future. Yan. Alam ba, iho, pag nagkataon at tapos ko na itong imbensyon na ito, mayayaman na tayo. Oh? Oo, alam mo, ang daming tao na gusto nila yung patay nila, ma-preserve. Yung ba parang hindi nagbabago mukha? Yung ba parang natutulog? Oh, mayaman, mahirap, yan ang gusto nila eh. Kaya, nako, malapit ko na ma-perfect yan. Kaya lamang, may diferensya.
Teka, ano ba itong invention yung yan? Ito nga Ito hindi ko pa nga nape-perfect. Ito. Kung sumakita mo pati kulay. Ayan! Daddy, sorry. Bakit naman? Hindi ko matiis Masangsang. Hindi kita masisisi sa bagay na yan. Yun nga ang problema ko Kailangan matanggal mo yung baho na yan. Malapit na. Magagawa ko na. Nako! Pagka nagkataon, iho. Nako, sigurado. We are millionaires. Mayaman na tayo. Pero iho, pag-ingatan mo lang ha. Hawakan mo to. Huwag mong pakikita sa ibang tao yan ha. Sikreto ko yan. Sige ho. Sige. Pag-ingatan mo lang ha. Meron lang akong lakad. Sige. Sige ito. Sige. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa, anak. Katulad ngayon, usong-uso na naman ang mga milagro. Anong malay mo? Baka pag milagrohan ka. Anak, milagro ito. Ang araw! Nagsasayaw! Ayan, oh! Anong nagsasayaw? Perping-perpi! Hindi! Anak! Ayan, nagtatatarang Oh, naku! Nasisilaw ako. Baka ho katulad lang yan na sinasabi ng kardinal. Gutom lang yan. Bakit? Anong oras na ba? Mag-aalas 3 na ho Mag-aalas 3? Naku! Hindi pa nga pala ako nanananghali. Pag-ahin mo nga ako, anak. Sige Sabi ko na Nasaktan ka ba? Hindi. I'm okay, don't worry. Napasyal ka? For old time's sake. At saka para magkakilala tayong mabuti. Do you still remember me? Oo. Di ba anak ni Aling Churing? Hindi, Charing. Hindi, Churing. Charing nga. Ito mo naalala ko. Mahilig ka pala sa electronics, ano? Hindi naman. Naayos ko lang dahil gagamitin ko pang ensayo. Oo nga pala. Narinig ko nga pala na magaling kang kumanta. Hindi naman. Amateur lang. Sa katunayan nga may sasalihan akong contest. Really? Okay yun. I will attending to hear you singing. At saka to boost your morals. At saka magdadala ako ng rally para mag-cheer sa'yo. At ako ang maglilid. At para sa ganon, ikaw ang manalo. Di ba? How true? Word! That freak again. Baka ikaw ang freak. McCartney, alam kong ikaw talaga ang mananalo. Pero hindi dahil sa mag-a-attend siya. Kundi dahil sa ako ang mag-cheer para sa'yo. Ikaw? Abnoy? Ang kapal ng mukha mo. Ito! Ang baho! Para kang nananadya niyan Ilang beses ko ba namang kinuwento sa'yo ang kaapihang tinanggap ko dyan sa pamilyang yan? Para mo naman akong tinitikis sa anak Ikaw pa lapit ng lapit niya sa McCarthy na yon. Inay, sabi ko naman ho sa inyo, friends lang kami ni McCartney Close friends. Close? Gano'n ka close? Kung madisgrasya ka, baka ikaw ma-close open. Nay, ba't ho ba hindi niyo pa mapatawad si Mang Totoy? Ang tagal-tagal na naman ho nung atraso niya sa inyo Kahit na matagal na, hindi ko siya mapapatawad. Liligaw-ligawan niya ako. Matapos niya malamuyot ang pihikang kong puso, initsapwera niya ako. Kung sa'yo gawin yon, huwag naman sana. Para kang tanga sa simbahan. Hindi ka sinipot ng lalaki sa araw ng inyong kasal. Pinagtaksilan ka. Anong gagawin mo? Hindi naman dahil ibig ko siyang pagtaksilan. Tinikot ako Hindi ko nga malaman kung ano nangyari nun Nilasing ako. Daddy, hindi naman yata magandang painggan yung sinabi niyo Masakit Lumalabas na.
Hindi ako magiging tao kung hindi pa kayo nalasing. Iho, hindi yan ang ibig ko sabihin. Huwag mong personalin, wala ka na ron eh. Wala kang kinalaman dun sa bagay na yon. Ang totoo nga niyan eh. Nung ipanganak ka, napamahal sa akin yung mami mo. Kalokohan! Oy, Adelaida, tandaan mo, ha? Ayokong mababalita ang nakikipagkita ka uli dyan sa Makati na yan, ha? Sapagkat ayokong siya ang Nay, sabi ko naman ho sa inyo, kami ni McCartney ay Ano kaibigan? Hindi ba nung araw halos hindi ka niyan pansinin? Bakit ngayon parang nagmamabuti sa'yo? Baka yan may maitim na balak. Hindi naman ho ganun. Pero alam mo, Daddy, paminsan-minsan napipikon ako eh. Dahil ko mapapasok wrong timing. Pero, alam mo, Daddy, mabait naman pala eh. Bait ah? Hindi, totoo, Daddy. Tsaka, parang nararamdaman ko tunay na dumidribble yung puso ko para sa kanya. Talaga? Inay, paalala lang ho. Kayo na rin ang nagsabi sa akin, wag na wag magsasalita ng tapos. Oo nga, pero hindi sa pagkakataong to. Malay mo, baka magkaroon ako ng pagkakataong makapagpaliwanag kay Bebang. Alam mo, sa laki ng kasalanang nagawa ko sa kanya, gagawin ko kahit na ano. Kahit na anong ipagawa niya sa akin, gagawin ko. Basta mapatawad niya lang ako. No. Kahit anong pagmamakaawa, kahit maglumuhod pa siya sa harapan ko, hindi ko siya mapatatawan. Taga mo yan sa bato. Hoy, ano ba naman yan, Igme? Ang aga-aga wala pa akong buena mano suki niyo naman ako Suki! Kikita lamang naman ako sa'yo ng konti. Dinadaan mo naman sa libreng pulbos, libreng lusyon, libreng ahit. Oy, Mare! Bakit ba kay aga-aga Dakdak ka na ng dakdak. Alam mo, meron kaming ibabalita sa'yo. Tsak, matutuwa ka dito. Aber, ano nga yan? Alam mo ba, bumalik na si Charing. Sinong Charing? Yung pakanta-kanta sa amat yun nung araw? Oo, yung nag-iisa lang ang kamison. Oo, alam mo ba, siniswerte siya. Alam mo, donya na siya ngayon. Ano ba swerte? Ang sabihin mo, matapang talaga aapog ng taong yon. Kundi ba naman naghanap siya talaga ng lalaking may 3 katangian. Ha? 3 M Matandang, mayaman, malapit nang mamatay. Swerte ba yan? Ay, nako. Maski pa paano, nakuha niya yung pera ng matanda. Di ba swerte pa rin yun? Diba? Sige na nga. Basta ako, natitya ko, yung pagbabalik ni Charing na yan, magsasabog na naman ang katakot-takot na lagim dito sa atin yan. Bakit nga ba inis na inis ka kay Charing? Sino na inis? Ako? Ba't ako mainis sa kanya? Kaya lang, huwag siya magpapaandar dito. Huwag siyang aarte-arte ng donya. Kilala ko siya. Kundi ko pa alam na kukulo-kulo rin ang tiyan niya nung araw at ang dungis-dungis niya. Pareho din natin yon. Kumakain na nakakamay. Totoy. Sorry. Sorry. Bakit ba? Terry, sorry ha. Hindi ko talaga sinasadya. It's okay. Pero ano bang ginagawa mo rito? Alam mo naman, nagpunta ako dito para... Ay, patay mo nga yan! Ba't tayo tumigil? Teka! Patayin nyo nga yan! Totoy, patay mo nga yan! Sandali! Yan, wala na. Totoy, kaya lang naman ako nagpunta dito para i-flashback ang ating old memories. Memories? Oo, alam mo na, yung ating nakaraan. Nakaraan? Totoy naman! Ano naman ang masama kung dalawin kita? Alam mo, biyuda na ako. At alam ko namang biyudo ka na rin. Diba? Oh, what we are waiting for? Ano bang inintay natin? Iba namang usapan yun Ano ka ba? Urong ka ng urong. Paano sulong ka ng sulong? Pwede ba, Totoy? Huwag ka nga maging tandang na pa-chopi-chopi. Magpaka-Texas ka. Itaas mo yung palong mo. Ay! Pusa! Ano ba yun? Dito. Ay! Dalawa.
Ito na pagkakataon natin. Pag-usapan natin ang tungkol sa ating dalawa. Walang masama. Lalaki ka. Babae ako. Binata ka. Dalaga ako. Pagkakataon na natin. Huwag kang pabigla-bigla. Aray ko! Aray ko! Ano ba yan? Aray. Sige na, pag-usapan na natin. Ano ba namang urong ka ng urong? Ano ba? Oh, teka! Cherry! Hindi ka maaaring maraming makakakita ng maraming tao dyan. Ay, naku, wala akong pakialam kung ano nangyayari sa labas. Basta, ay! Ay! Talagang ganyan ang aksidente. Mga pagsubok lamang yan sa ating buhay. Nakita mo na. Kataon natin ito para pag-usapan at sa buhay natin. Ibang araw na sabi. Bebang, anong ginagawa mo dyan? Kayo, anong ginagawa niyo dyan? Namboboso ka, no? Oo! Hindi. Napadaan lang ako eh. Dubok-dubok pala nito! Ayusin niyo nga ito! Hindi yung anong ginagawa. Aray ko! Sino ka? Charing! Marisa? Halika. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka na pa rito? Tinan mo to. Masyadong malansa ang bibig. Gusto mo bang asnan ko yan? Pasalamat ka, Charing, at nasa magandang mood ako ngayon. Kung hindi, baka ginawa na kitang chicharon. Alam mo, kahit saan ka pa magpalipat-lipat-lipat ng bahay, makikita ka pa rin namin. Kahit pumunta ka pa sa dulo ng impyerno, malalaman ko. Bueno, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ibig kong malaman mo na itutuloy na natin ang balak na makipag-usap kay Chua. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, out ako? Ayoko na? Ang kulit mo! Alam mo naman na hindi ako pupwede na humarap kay Chua. Kailangan ay ikaw. Para sa ganon, makuha ko na ang lahat ng ginto, ang alahas, ang maraming brilyante, para matupad na ang pangarap kong makapagliwaliw sa buong mundo. Ano? Kaya, sa ayaw mo't sa gusto, ay susunod ka sa akin. Dahil ikaw lamang ang katuparan ng aking pangarap. Naiintindihan mo? Ayoko. Tingnan mo to. Bakit ka aayaw? Ha? Gusto mo ba na sabihin ko sa kanila na nung araw, ikaw ay isang... Tara. Pero may pakiusap lang ako sa inyo kung maaari. Huwag lang kayo masyadong maingay para hindi magising ang anak ko. Tandaan mo, hindi dapat mabuko itong lakad natin. At kung hindi... Tena. Sandali lang.
Bakit? Rico! Ano ba? Hindi ako, siya! For good luck! Oh! Ano ka ba? Hindi ako! Siya sumiko sa'yo eh! Siya na yun eh. All for one! One for all! Parties around the world! Go! Mami? Mami, saan ka pupunta? Mami, sino yung mga pangit na yan? Ale, sinasabi ko na nga ba eh. Ano ba naman ginagawa mo rito gabing-gabi? Shortcut to pa uwi eh. Naku, uy, sumakay ka na. Baka maging cargo de konsensya pa kita sa nanay mo. Sige, sakay. Salamat ho. Na-flat ho yata. Hindi yata. Talagang na-flat. Huwag kang magtatangka. Mang Pipit, ako naman ho. Humihingal na kayo eh. Sinong hingalin? Pareto lang hingalin. Ano ako matanda? Ay. Cherry, mukhang dudoso ako sa mga pagmumukha ng mga kasama mo. Parang di pa uhuli ng buhay. Chua, nagdi-disguise lang yung mga yan. Dahil pag nagbisi ang mga yan, takaw hold up. Alam mo naman panahon ngayon. Dala mo ba? Pumasok yung bata natural. Delikado tayo dyan eh. Maraming multo dyan. Teka muna. Masyado kayo takot eh. Paano yung mga ambisyon natin? One for all! All for the boys! For the chicks around the world! Pare, una ka. Ba't ako? Idea mo yun. Ha? Teka muna, tol. Bakit? Madilim. Nandito na tayo. Tsaka minta na naman tayo eh. O sige, mauna ka. Sige na. Teka, ikaw mauna. Idea mo yan eh. Ako na naman. Talaga. Sige ha. Oo, ano ba? Aray. Wala pang ilaw.
kang matakot. Huwag kang matakot. Kami iyong mga kaibigan. Kaibigan! Kaibigan. Kaibigan. Tutulungan kita dahil mabait kang bata. Kami ang bahala sa'yo. Naging karapat dapat na pagandahin kita. Gagawin kitang magandang maganda. Higit pa at labis sa iyong mga pinapangarap. Maaari mo lang tingnan ang sarili mo. Ano ba ito? Totoo ba ito? O nasa karnabal lang ako? Sila yung mga kaibigan ko, kaya't kaibigan mo rin sila. Sila yung mababait. Mabait! Mabait. Mabait. Ayan, tingnan mo ang sarili mo. Sarili mo! Sarili mo. Sarili mo! Ako rin! Ako rin! Pagandahin Hindi mo pwede para sa mababait lamang ito. Aba, mabait naman ako ah! Sige na! Hindi sige mo talaga na. pwede. Nasaan na sila? Ay, nasaan na kayo? Adele, pabalikin mo sila! Hoy! Nasaan na kayo? Hoy, ano ba kayo? Eh, aga-aga ninyo, naghihingutuhan pa kayo dyan. Ade! Ade! Naku. Saan kaya nagpunta yun? Hindi kaya nagtana na sila ni McCartney? Inay! Bebang! Si Ade ba yan? Sigurado ako si Charing yan. Pero si Ade... Pero kaboses naman. Naku, maluloko ko. Nay, maganda na ako, Nay! Inay! Sandali! Ano ba? Nay! Ano yun? Tingnan mo nga naman ang swerte. Pangit natin yan. Oh, magpa-engkanto na lang tayo. Ay, nako, pwede ba mga people of the Philippines, lumabas na nga kayo, malis na kayo. Init-init, tsaka bantot, ano? Sige na, sige na. Aray naman dito. Wala naman kayong alaman dito eh. Ganun nga po ang nangyari. Nagmagandang loob sa akin ng diwata. Oo, pero ako naman ang sinumpa. Alam mo, anak, maganda rito ng mukha mo. Palagay ko, masasanay din ako. Eh, mas kamukha pa nga niya ngayon yung nasira mong asawa eh. Sumalangit naman ang kanyang kaluluwa. O, ngayon maganda ka na. If I know, liligawan ka na ni McCartney. Yun naman ang ambisyon mo, di ba? Di ba? Hindi! Eh, bakit naman, Mare? Eh, bakit naman kailangan hadlangan mo ang kaligayahan ng anak mo? Dahil lang dyan kay paring Totoy na hindi mo naman nakatuluyan. Hamo, anak. Liligaya ka na rin sa buhay mo. Ngayon pa, maganda ka na. Tulad ko. At makakatagpo ka na rin ng isang lalaking talagang magmamahal sa'yo. Tulad din ang natagpuan ko sa tatay mo. Ade, nakatingin ka na naman kay McCartney. Kayo nga dyan, tumitingin kay Mang Totoy eh. Hindi ah. Si McCartney rin ang tinitignan ko. Eh, ganyan naman yung nanay mo eh. Aayaw-ayaw, pero gusto naman. Anak, kundi ukol, hindi bubukol. Teka nga't mabuksan. Daddy, binubuksan niya at mabaho yan. Naku, Iha. Malamang. Matutuwa nito si Doña Marichu. Dahil mababalik na sa kanya itong mga alas niya na kinuha sa kanyang asawa. Malamang. Baka mabalutuhan pa tayo. Aling Charing, may nakatingin sa akin. Sino? Saan? Ayun o, sa balkonahe. Hi, Miss Beautiful. Beautiful daw ako. Oh, ba't natulala ka na dyan? Tayo na nga.
Kung sana ang asawa kong si Pancho Chona na lang ang binalik niyo sa akin ng buhay, eh di sana, labis akong liligaya. Aaning ko naman ang mga bubog na to. Kanino ko ipupustura ito? Wala na ang aking asawa. Ay nako, Doña Marichu Chua, wag na ho kayong umiyak. At baka ho makasama sa inyo at makasama rin sa kaluluwa ni Don Pancho Chua. Anak, tanggapin mo to, Iha. Konting pabuya bilang pasasalamat para sa lahat ng tulong ginawa mo sa amin. Ay naku, wag na ho. Tanggapin mo na. Huwag mo silang hiyain. Ikaw, hindi ka nahihiya. O sige, dadagdagan ko pa. Tanggapin mo na, Iha. Sige na. Ay naku, wag na ho. Tanggapin mo na. Dinadagdagan na nga eh. At ikaw, babae ka. Kasangkot ka pala dito sa pangyayaring to. Pasalamat ka dito sa bata at pinaliwanag niya ang lahat. Kung hindi, pasasalvage kita! Hala, sumama ka dun sa police station at ipakita mo sa kanila kung saan mahuhuli ang syndicate na yan! Opo. Balita ko'y babae ang leader ng sindikatong yan. Good morning, Ma. Ay, ang anak kong si Juancho. Magandang umaga po. Buenos dias. Hi, I'm Juancho. Ako si Ade. Nakatatlong kindat ka na. Baka mapuwing ka niyan. Kasi ang sabi ng iba, pag tatlo raw ang ibig sabihin, I love you. Yung kamay ko napipisil. Ang ganda, no? Hindi na sana siya mabalik sa pagkapangit. Sana ang lahat ng pangit ganyan ang ending. Doc, ang pasyente. I'm sorry. I'm sorry. At least naging masaya ang iyong mga huling sandali. Habang ipinapalabas ang istorya mo, aliw na aliw naman ang mga nanonood. Ilan kaya ang mga happy endings na ganito, Carling? 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 Aba, tapos na ba ang Dear Diary? Nakatulog yata ako. Kung minsan bigla na lamang mayroong Diyos. Hindi lang minsan, lagi. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na weirdo ka. Hindi ako nagkamali. At natatandaan mo ang sinabi ko sa'yo noon na kayo ang may kailangan sa akin. Kailangan ninyo ang kwento ko tungkol sa nasayang na panahon. Isang librarian na nagngangalang Melinda. Fantasy drama? Type ko. At least something different from what we have done. Oo, it's romantic. May elements of fantasy. I think it will appeal both to the young and the old. Aprobahan natin to, Manolo. By the way,
This is Dionysius Magno. Tutulong siya sa mga ideas. Siya ba ang bago? Batang-bata. Well, do you approve? I mean, the new idea. Okay, approve. Ang casting. Isa lang ang pwedeng Melinda, Nora Honor. Maluloka ako kapag hindi si Nora Honor ang magiging Melinda. What? Alam niyo ba ang talent pin ni Nora? Sir, ma'am, ang policy po natin, ang format ng Dear Diary ay happy ending. Baka manibago ang mga... Well, sa totoong buhay, walang happy endings. Don't you agree? Ewan ko sa'yo. Sa buhay ko, sunod-sunod ang happy ending. Igagawa kita ng happy ending. O, ayan ang happy ending mo. Ilagay mo nga yan doon. Coffee? No, TY. Teka, parang mabait ka yata ngayon. Mukhang out of character ka. Kasi direct kailangan kong humiram ng blank tape eh. Kinulang kami kasi sa stock room. Ay nako, kumuha ka lang dyan. Lubos-lubusin muna. Itimpla mo kape ko. Okay. Ready na ba yung next episode? Di pa ready, Direk eh. Direk, sana hindi nyo na tinanggal yung rape scene ni Nora. Ikaw na lang kaya mag-edit dito. Huwag mong buburahin, ha? Direk, yung mga yumatik na gawa na, pinapakunan ng engineering. Tita, pake! Bruha, ang kape ko! Gladly. Thank you, ma'am. Goodbye, happy ending. Ano ba talagang gagawin mo doon? Pati ba naman sa akin maglilihim ka pa? Melinda, kababae mong tao, nagbibiyahe ka mag-isa? Sabihin ko man sa'yo, pagtatawanan mo lang ako. Mabuti na yung ganito tayo. Mahal kita, mahal mo ko. Ganito. Respetado kita, respetado mo. Pag may nangyari sa'yo, hindi ko patatawarin sarili ko. Buti sana kung malapit. Eh, Bicol! Aba, kung hindi sa akin, hindi niyo makukuha si Guy. Magaling ka. Magaling ka. Congratulations. Ako wala? Bakit naman? Thank you. Buti pa kaya sasamahan Huwag na. Hindi mo na mamalaya, nakabalik na ako at ikaw ang una kong hahanapin. Melinda, mag-ingat ka ha. Huwag basta pagkain susubo mo. Ibang lugar yon, baka makatuwaan ka. Lalaki tiyan mo. O sige. Okay, bye. Ricky boy, sabi ni Inocencia papasok ka daw. Hindi pa Sabado ngayon? Sa library na lang ako pupunta, ma. Panay yata ang library mo, hindi ka naman nag-uuwi ng mataas na grado.
Baka date lang naman yan. Tao po! Magandang gabi ho! Tuloy. Ginoong Kalipay, malayo ang nilakbay ko. Matagal na ako nagbabasa ng mga aklat sa hypnosis, meditation at paglalakbay sa ibang panahon na gawa ninyo. Pero hindi ko inakala, noon, na balang araw pupunta ako sa inyo. Pag-ibig ba nagdala sa iyo sa akin? Agwat sa edad, kaya naisip mong dumulog sa akin para magsama na kayo sa iisang panahon. May edad na ba lalaki? May asawa na. Kaya babalik ka na nakaraang panahon para mag-abot kayo ng walang nasa gitna. Sana naging ganun na nga ho. Matanda siya sa akin. Matatanggap ko. Kaso hindi siya naging ganun eh. Eto siya. Iha, musmus pa ang batang ito. Totoo bang nararamdaman mo? Oh. Parang anak mo na lang siya. Kaya nga ho ako narito, hindi ko kayang ipaliwanag. Sa isip, sa puso, sa damdamin, siya lang ang gusto ko. Baka sakaling dun sa ibang panahon, makuha kong sagot. Kung totoong nakarating na kayo sa hinaharap ng hindi kayo tumanda, pwede rin siguro sa tulong ninyo, magkita kaming dalawa, na binata pa siya, talaga pa ako. Ilang taon na ba ang batang ito? 13 taon ho. Ikaw? 27 taon ho. Kung ganon, humigit kumulang, ibig mong maglakbay ng 14 na taon, ganun ba? Ganun nga ho. At harapin kung anong naroroon. At ang malaking pagbabago. Oo. Handa ka ba sa lahat ng pagdaraanan mo bago ka makarating doon? Oo. Susundin mo ba ang lahat ng isusulat ko sa kapirasong papel nang walang tanong? Oo. Kapag naroon ka na, wala kang kapangyarihang pigilin ang pagbalik sa ngayon. Kapag hinata ka na, kahit masakit, kaya mo ba yon? Oo. Maraming salamat ho, Ginoong Kalipay. Oo. Melinda, mula ngayon, magbilang ka ng 30 araw. At kapag hindi pa rin nagbabago ang iyong pasya at hindi mo nalilimutan ang sulat, makakarating ka sa kinabukasan. Aha.
May kailangan daw kayo sa akin tungkol sa isang nag-aaral dito. May problema ba siya? May kamukha ka. Pati nunal nakuha mo sa kanya. Kung hindi lang ako naniniwala sa Diyos, isusumpa ko ikaw si Melinda. Anak ka ba niya? Anak? Oo. Anak niya ako. Sabi ko na nga ba, matapang ang dugo niya eh. Pag nanganak siya, kamukha niya, carbon copy. Nasaan na ba mama mo? Bakit bigla siya nawalan parang bula? Kahit nung namatay ang mga magulang niya, hindi siya nagpakita. Ano ba nangyari sa kanya? Namatay. Si inay at si itay, patay na. Kailan pa? Iha, lola't lolo mo namatay. Saan ka ba nanggaling? Mabuti pa samahan mo ako sa kanya. Gusto ko siya makita. Marami kaming pag-uusapan eh. Lagring, hindi kita maaaring samahan sa kanya. Kaharap mo na siya. Ako si Melinda. Ang ibig mong sabihin, tumanda ako, may asawa na, may anak na, pero ikaw hindi nagbabago. Iha, marami na akong tinanggap sa mundong ito na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero ikaw, si Melinda? Lagring, kahit ako hindi naniniwala na nandito na ako ngayon. Samahan mo na lang ako sa libing na itay at inay. Pagkatapos tulungan mo ako kung saan ako titira, kung saan ako tutuloy. Marami ng pagbabago. Huwag kang mag-alala sa titirahan mo. Habang wala ka pang trabaho, dito ka muna. Ang bahay ko, bahay mo na rin. Oo. Di ba, no? Ang bihira naman, oh. Talaga bang pinupurganin niyo ako dito sa kape? Rosa! Rosa! Bigyan mo ako ng pataranta. Hanggang 2 ka lang, ha? Nandito ako. Rosa, 2 lang. Pag may dagdag, bawas sa sweldo mo. Nasaan ang mga anak niyo? Di ba may 2 ka na? Si Joel ang lalaki nasa Baguio, Cavite. Yung babae nasa lola niya. Ang gulo ng panahon ngayon, mabuti na yung ganun. Ang dami-daming rallies. Andiyan naglalaban ng dilaw at ang red, white, and blue. Anong dilaw? Teka muna. Totoo ba ang pinagsasabi ng babaeng yan? Totoo ho. Mukhang pagod ka na. Mabuti pa magpahinga ka na lang. Bukas na lang tayo mag-usap. Mauna na ho ako. Siya nga pala. Nagkita ba kayo ni Gregorio? Mula nung mawala kay, nawala na rin siya. Nagkita ba kayo? Ba't dalawa? Saan ba ako titira? Bihira naman. Yun bang unang kwarto sa kanan? Rosa, samahan mo nga siya at baka may kailangan pa siya. Opo. Ano ba? Damit mo na, palamon mo pa. Mando, yung boses mo ha. Bueno, bahay ko naman to. Shh, maririnig ka niya. Ano? Baka mamaya manananggal yan. Magbago ng anyo. Yung alak mo ha. Talagang natataranta ka na dyan. Bukas ang pinto. Oh, Mando, bakit kayo nandito? Pinagat mo ako! Ha? Rosa! Iwan niyo Kaya bumala! Mukhang pabigla-bigla yata ang pag-alis mo. Ano ba nangyari dito kahapon? Ang totoo, Melinda. Kahit kailan, hindi ka pa naglihim sa akin. Kahit kadugo, naglilihiman pa rin. Lasing si Mando kahapon, may masama siyang bisyo. Kailangan malaman ko. Siya ba? Sapat na ang alam mo. Mahalin mo na lang siya.
Tumawag ka, ha? Hi. Kanina ka pa ba? Hindi naman. It's my first. I'm late. Hmm. Ay, nako. Si Sylvia kasi, malaki ang talo. Humirit pa ng isang round. Eh, ang feeling ko, mananalo na naman ako. Kaya ayon, sumali pa rin ako. Akalain mo, ang swerte-swerte ko talaga ngayon, ha? 4 out of 5 highlights ang asawa mo nakakuha. It's so unfair that... Nakikinig ka ba sa akin, Richard? Yeah, 4 out of 5 highlights. Ikaw ang nakakuha. Ba't ganyan ang itsura mo? Is something wrong? Naniniwala ka ba sa reincarnation? I don't know anything about it. Pag napatay ako, yung kaluluwa ko lilipat sa iba. Buhay na naman. Naniniwala ako sa Diyos, Richard. Naniniwala ako sa'yo. Interesting yan. Pero kung totoo man ang sinasabi mo, kahit saan katawang pumunta ang kaluluwa ko, ikaw pa rin ang hahanapin ko. So in the end, you're still stuck with me. When I was 13 years old, nagkagusto ako sa isang teacher. Na-inlove ako sa kanya. Talagang in love. Physically and mentally. When I was 16, I was in love with my professor. Kaya lang may asawa siya. And then I grew up. But 13 years old, Richard, masyado kayatang maagang nag-umpisa. Anyway, nagkita kami. Aksidente. She has 3 kids. At puti na ang buhok. No. Same face. Same age. Wala siyang pinagbago. Ano yung galing siya sa ibang panahon, then nagpunta siya dito sa panahon natin ngayon? Siguro. Ano yun, astral travel? Richard, sa pelikula lang nangyayari yun. What you need is another drink. Hello? Magandang tanghali ho. Nandiyan ho si Mang Elise. Pwede ho siyang makausap. Sino to? Melinda San Juan ho. Siguro naman ho natatandaan niyo pa ako. Magbigay ka ng palatandaan kung kailan at saan. Matagal na ho kasi. Estudyante pa ho nun yung anak niyo si Richard. Ako ho yung librarian sa elementary school na pinapasukan niya. Oo. Kumusta ka na? Ba't napatawag ka? Ilan na ba ang anak mo? Wala pa ho kong asawa, wala pa ring anak. Tama ho ba yung address niyo na nakalagay sa direktoryo? Oo, bakit? Pupunta ho ako dyan bukas. Salamat ho. Kabaligtaran sa inaasahan ni Melinda ang nangyari sa muling pagtatagpo nila ni Richard. Maedad na sa panahong ito ang estudyante at ang librarian. Maligayang maligaya sila habang lalong nagkakalapit ang kanilang mga damdamin hanggang sa noong ipinagtapat ni Richard na bagamat may asawa na siya ay hindi siya maligaya sa piling ng kanyang asawa. Abangan ng wala. Ba't nagkaganon? Mabuti naman after 17 years tinawagan mo ko. Alam mo bang ikaw ang paborito kong estudyante noon? Hindi ko lang pinakita. May asawa ka na ba? Meron na ho. 3 taon na ho. Anak? Wala pa ho. Still trying. Di bale, darating din yan. Ako nga 5 years bago nagkaroon ng firstborn eh. Oh, ano bang pag-uusapan natin? Natatandaan niyo ba si Aling Milda?
palagi kayo magkasama nun? Natural. Para kami magkapatid. Bakit mo siya nabanggit? Wala ho. Mahirap ipaliwanag eh. Siguro pinaglalaruan lang ako ng panahon. Meron ho ako nakita isang tao. Kamukha niya. Kung ano, at sino sila, walang pinagbago. I know, it's crazy pero naisip ko, kung nandito siya, kayong una niyang pupuntahan. Narito ba si Melinda? O anak lang niya yun? O kamag-anak na nakuha ang mukat katawan niya? Richard, nung bata ka pa, merong isang babaeng nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal ka niya. Mula sa panahon niya, pinilit niyang makarating sa panahon mo ngayon. Sa pag-asang mawala ang agwat ng edad niyo, mapansin mo siya at mahalin, maging asawa mo sa habang panahon. Kung narito siya, hahanapin ko. Dapat lang ay magkita kami. Bakit pa? Huli na siyang dumating. May asawa ka na. Kaya mo bang pigilan ang kapalaran kung ikaw nang hinahanap? Pwede. Kung kailangan. Nasaan siya? Utang na loob. Excuse me, saan ba room ni Melinda? Si Melinda sa second floor, 201. Thank you. Okay. Hi. Ano ba nangyari sa'yo? Maghapon ako sa opisina. I was waiting. Hindi ka naman tumawag. Dati hindi ka naman ganyan, ha? Kung hindi pa ako dumaan, buti nandito ka. Umiinom ka ba? Bakit? Galing ako sa inyo. May asawa ka. Kailan? Kanina. Bakit? Hinanap kita.
Yung asawa mong nakita ko. Nag-uusap kayo? Hindi ko kaya. Richard, sobra na ito. Ayoko na. Melinda. Huwag mo na akong kausapin. Babalik na ako sa kahapon. Teka muna, Melinda. Melinda! Ano ka ba? Nagsiselos ka ba? Ha? Sino nagsiselos? Bakit ako magsiselos? Bakit? Ano mo ba ako? Ano ba? Ano mo ba ako? Mahal kita. Naiintindihan mo ba ako? Mahal na mahal kita. Melinda, 13 anyos pa lang ako. Minahal na kita. Mahal na mahal kita. Ano ba? Para ano pang pinuntahan mo ako sa mundo ko? Kung magkakaganto rin lang tayo. Intindihan mo ba ako? Hindi tayo dapat nagkakaganto. Ano ka ba? Aalis ka raw. Oo. Miguel, magulo na ang buhay ko. Huwag mo nang guluhin pa, pwede ba? Saan ka pupunta? I don't know. And how long? Ewan ko. Eh, ba't ka pa aalis? Nasusundan kita kahit saan ka magpunta. Bakit pa? Can't you see I'm running away? From me? Ewan ko. Siguro kasama ka na rin doon. Maribel, kung hindi ka masaya sa kanya, dahil meron na siyang iba, andito ako. Wala kang gagawin. Just say yes. Miguel, napakadaling umuo, but that won't prove anything. Pag wala na siya, pag talagang wala na siya, maybe then. Pero wag ngayon. Pabayaan mo muna akong lumayo. Wala ka. Wala rin siya. Miguel, wag. Pagbalik ko at wala pa rin pagbabago ang lahat, ako ang hahanap sa'yo. Now just go. Iwan mo na muna ako mag-isa rito. Please. Ma. Kanina ka pa nakatingin sa kanya. Baka matunaw na siya. We came here to talk and besides, it's bad manners. Totoo ho ako, Mrs. Lahat nagbago. Ikaw lang ang hindi. Gusto ba niyo akong hipuin? Hipuin niyo ako. Hindi na. Next time na lang. Paula, you start. Umurong yata ang dila ko eh. It's about my brother. Yung dati niyang estudyante, meron kaming gustong baguhin. I don't like the idea, I don't like his wife. Kaya lang... Paula! Bakit? Totoo naman, ma. Masyadong mataas ang lipad niya. Parang siya lang ang anak ng Diyos. Ipokrita, bastos, etc., etc. Alright, I'll take over. Ano man siya, kasal pa rin siya sa aking anak. For better or for worse. Ang alam ko sa pag-ibig, pagmahal mong isang tao, yung tama, yung ikabubuti, yun lang ang isa-isip. In short, kung galing ka nga sa kahapon, kung himala ka nga, kung totoong mahal mo si Richard, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Sayang naman, ma. Alam mo, miss, ngayon lang kita nakita. Pero mas gusto kita. Yung isa, yung asawa ng kapatid ko, maputi lang siya. Paula! Okay, ma.
quiet na ako. Hindi mo ba ako tatanungin kung saan ako nanggaling? Wala namang madyo ngayon. Hindi mo ba ako aamuyin? Talaga bang hindi ka magtatanong? No? And why not? Bakit, ha? I trust you. Mabait kang asawa with good habits. So you also want me to trust you? Yeah. Hindi rin ako dapat magtanong kapag nawawala ka. Yeah? Well, Richard. Kung ano man ang ginagawa mo kapag nawawala ka, yun din ang ginagawa ko ngayon. Good night. Yan ang hirap sa dalawang asawa eh. Sinabi ng wala, ayaw pa rin maniwala. Pag nagkita kayo, sabihin mo bastos siya, ni hindi man lang siya marunong magpaalam. Hoy! Magpaalam ka naman! Eh, bastos ka rin pala eh! Good evening ho, ma'am. Richard, alam mo ba kung anong oras na? Sorry ho. Tumatawag ho ako sa telepono. Si Rahu yata eh. Pwede yung tumuloy. Of course. Thank you. May usapan kami ni Melinda. Hindi siya dumating. Pinuntahan ko siya sa tinitira niya. Wala doon. Pati mga gamit niya wala na. Lahat ng dati namin pinupuntahan, pinanggalingan ko na. Kaya nagbakasakali ako dito. Ewan ko. Yun din ang iniisip ko. Bigla na lang siyang nawala. Hindi mo siya makita. Siguro ayaw niya magpakita. Richard, kalimutan mo na lang siya. Gagaan para sa lahat. Kung mawawala siya sa akin, mawala na lahat. Kung bumalik siya sa kahapon, gagawa ako ng paraan. Susundan ko siya. Kung naririto pa siya, hahanapin ko siya. Gusto ko lang malaman kung bakit bigla na lang siya nawala. Baka alam niyo. Kung may alaman ako, sa akin na lang yon. Minsan sinabi mo, hindi maiiwasan ng kapalaran. Ipaubaya na lang natin ang lahat sa panahon. Pasensya ka na, Richard. Ayoko makialam. Mahirap intindihan ang tadhana. Good night. Tulungan niyo po ako. Pag-ibig ba ang nagdala sa iyo rito? Napakabata mo pa para umibig. Inosente. Katulad ng mga kerubing yon. Yun nga po ang problema eh. Mas matanda siya kaysa sa akin.
Pero tinitiyak ko po sa inyo na wala akong ibang mamahalin na higit pa kesa sa kanya. Sa ating buhay, may nakatakdang kapalaran ng Panginoong Diyos. Kaya yun ang dapat nating gawin at sundin. Tulungan niyo po ako. Ibalik niyo po ako sa kahapon. Yung magkasing edad kami, nang magkakilala kami magkatapat sa gulang. Nang sa ganun, mabigyan laya ang pag-ibig na natataglay namin sa isa't isa. Balik niyo ako sa kahapon. Sa kahapon, maaaring baguhin ang kinabukasan. Ngunit ang kahapon, ewan ko, lalong mapanganib ang iniisip mo. Ang pag-ibig ay isang pakikipagsapalaran. Sa isang kisap, maaaring maging kabiguan ang asang kaligayahan. Handa ka bang harapin ang mga panganib na yan? Sisikapin ko ho, sa lubos na makakaya ko. Dala mo ang kanyang litrato. Oo, ito ho. Sa'yo! Ano yung pinagsasabi mo? Tumahimik ka nga! Anong blanco? Ha? Anong blanco? Maupo ka! Bakit may lumabas? Blanco yun! Sino ka pa talaga dun eh? Saan ka pa nanggaling? Ano sa palagay mo? Galing ka ba sa ibang panahon? May hinahanap ka ba? Lahat ng tao ay merong hinahanap. Ikaw, anong hinahanap mo? Ewan. Alam kong may kulang ang buhay ko. Kung ano man yun, hindi ko matiyak. Bakit gusto mong ipalabas ang kwento mo sa telebisyon? Baka sakaling marami ang matuto, tulad mo. At pagkatapos? Napakarami pa ang kailangang matutunan. Napakarami. Maraming sulat ang aming tinanggap mula sa inyo na naibigan ng aming nakaraang pagtatanghal. Kaya, napagpasyahan naming pasalamatan ngayong gabi ang dalawang mga sumulat nito. Ang mapapanood ninyo ngayong gabi ay isang tunay na kasaysayan. Maaring marami ang magsabi na hindi ka panipaniwala ito. Ngunit tatapatin ko kayo. Ako mismo ay nasaksihan ko ang ilan sa mga pangyayari. At lubos ang tiwala ko sa taong nagkwento nito. Siya mismo ang gaganap sa sarili niyang papel sa pagsasadula ng kanyang buhay. Nong, kamusta na ang pakiramdam niyo? Heto, mabuti-buti na. Parang ang isang himala nangyari sa akin eh. Akala ko katapusan ko na.
Thank you.